Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Okay, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol dito sa Gilas lineup, mga kababayan. At very interesting at from 16 naging 18 na dagdagan, mga kababayan. At ako naman natutuwa dito sa naging development sa dagdag na mga tao, idinagdag na mga players ni Coach Tim Cone. At sa masasabi ko, sa wakas nagising din. Siguro nakita rin niyo yung pagkukulang ng team, ano? O yung kakulangan ng team, kung saan kulang, saan short, no? Anong klaseng talent ang kailangan pang idagdag dito sa ating Gilas Pilipinas team, ano? At kung ano yan, tatalakayin natin. Eto na po, mga kababayan. Okay, tingnan nyo ang mga nadagdag. 16 originally yan eh. Okay? So, naging 18. So, nagdagdag ng dalawa, no? Okay, so tingnan natin at suriin natin ito. Maganda yung front line, yung bigs natin, okay. Okay, at saka yung mga wings. Okay, at yung guardia, dito ako natuwa eh. Sabi ko nga sa wakas nagising na rin at siguro na-realize talaga nila kung ano yung kakulangan nila rito. Okay, so isa-isahin natin itong si Japet Aguilar. Okay, RJ Abarientos, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, okay, Ans Kwame, sino to? Labo na mata ko si Jamie Malonzo. Okay, tapos yung bagong pasok natin, si QMB, si Quintin Millora Brown, yung Chris Newsome, Calvin Oftana, na may iniinda raw, no? Hindi nakapaglaro doon sa TNT, sa laro nila sa TNT versus Raynor Shine. CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Kai Soto na medyo okay na, pa-recover na siya, nakakapag-practice pero hindi raw nila sasagarin. Hindi na muna raw maglalaro ng competitive basketball. Andyan lang po siya. Okay, sabi nila, no? Tapos itong si Carl Tamayo, and you have Scotty Thompson, and of course yung bagong pasok at magiging main topic rin natin ngayon ay itong si Juan Gomez de Leaño. Okay? It has been long overdue na magkaroon ng masasabi nating legit point guard itong Gilas Pilipinas men's team, ano? Ayan. So, ewan ko ba, bakit ngayon lang nilagyan ng legit na point guard, okay, itong ating team. Ever since na nagkaroon tayo ng Jimmy Alapag, hindi na masyado nasundan ng ganung caliber, ganung galing na point guard na mag-orchestrate ng play. Okay? Ngayon, hindi lang makakapag-orchestrate ng play, okay, ang point guard na nakuha natin, kundi makakapag-initiate pa ng scoring. Okay? Alam nyo bakit maganda ang fit ni Juan Gomez de Leaño rito sa ating team, ano? Kulang tayo sa initiation sa offense unang-una. Okay? Ang napapansin ko sa atin, although nakaka-score naman tayo, kaya lang kadalasan nauubos ang shot clock natin. Okay? Ikot-ikot lang ng bola. Okay? Tapos, hindi natin nakikita kung sino ang open man. Okay? At least dito kay Juan Gomez de Leaño, pwede siyang gumawa ng paraan sa sarili niya, isolation, okay? Or pwede niyang involve yung mga teammates na on a pick and roll or a pick and pop.
Okay? Kita mo naman, kung nakikita nyo or kung napapanood nyo ang kanyang laro sa PBA, dalawang beses nag-triple-double at meron siyang laro na 30 plus laban sa Ginebra. Okay? Kaya siguro, well, sabi ni Coach Tim Cone, bago naman yung laro nila sa Ginebra, kinausap na niya ito. Kaya hindi na siguro nagulat si Coach Tim Cone nung kumamada. Mukhang naging naging inspired itong si Juan Gomez de Leaño na talunin ng Ginebra, na ang coach ay yung coach niya sa Gilas, na incidentally coach din ng Barangay Ginebra. Okay? So, masyado namang naging inspirado to si Juan Gomez de Leaño na talunin itong si Coach Tim Cone na coach niya sa Gilas, Pilipinas. At any rate, kinuha ito ni Coach Tim Cone bago yung laro nila sa Converge at nagpakitang gilas talagang ito si Juan Gomez de Leaño. 30 plus points, no? Upang talunin ang Barangay Ginebra. Malaki ang tulong ng ganitong gwardiya sa laruan natin, yung nag-i-initiate ng play. Okay? Hindi man siya yung umiscore, no? Pwede siya yung pumasa, pwede siya yung mag-assist, okay? Sa mga plays ng Gilas, ano? At yung point guard talaga na magpa-facilitate ng bola. At the same time, may capability na umiscore ng malaki. Yan ang maganda sa Gilas, ano? Yung mag-i-initiate kasi yung mga kalaban natin at makakalaban natin, yung mga gwardiya nila, ano, nag-i-initiate, ano, marunong umiscore. Kung natatandaan niyo yung laro natin sa Saudi Arabia, yung gwardiya nila doon, ano, yun ang pinaka-star player nila doon, point guard yun, ha? Okay, pero ano yun, heavy scorer. Okay? So it's time siguro na magkaroon tayo ng ganito in the person of Juan Gomez de Leaño. Okay? Tapos isa pang pwede niyang gawin is kumbaga meron tayong sa depensa pwede siya, no? Sa depensa pwede siya. Dahil ang mga gwardiya ng mga kalaban natin at sa buong mundo malalaki. Okay? Kakaiba kasi ang body build nitong si Juan Gomez de Leaño. Kung natatandaan nyo si Sol Mercado, okay? Ganun ang katawan nito wide-bodied, no? Si Sol Mercado ganun din Kung yun ang tingin ko mga kabayan Hindi ko alam kung ano ang tingin nyo sa body build ni Sol Mercado. Pero pagdating sa depensa, maganda yung gwardiya mo wide-bodied. Okay? Mababantayan agad yung nagbababa ng bola. Okay? Tapos mabilis din, sa takbuhan. May outside shooting din ito. Okay? So, malaki. Multifaceted ang kanyang laro, pati sa depensa. Okay? So, hindi mapag-iiwanan to, sigurado ako. Okay? Di ba katulad nitong dati natin na, although na dito rin naman, maganda rin naman ang naibibigay sa ating benepisyo. Mga laro ni Scottie Thompson at saka ni Chris Newsome. Okay, magaling, nakaka-shoot. Okay? Pero si Scottie Thompson, more of a, shooting guard to Or, small forward, pwedeng mag-tres, pwedeng mag-dos, pwedeng mag-tres. Kung gusto mong small lineup, pwede siyang mag-tres. Kung tall lineup, magdo-dos siya. Okay? Yan. Tapos rebounding. Okay? Guardiang rebound. Yan. Diyan sa magaling Doon siya, yun ang expertise niya, I mean. Okay? Doon siya expert sa quote-unquote dirty work, sa maruming laro raw. Hindi maruming laro, dirty work yung parang utility. Okay? Kahit saan mo isabak pwede, yung willing na makipagbanggaan at makipagpalitan ng muka sa depensa at saka sa opensa.
Ganun si Chris Newsome, ganun din, ano? Scoring wise, okay siya. Okay? Pwede siya sa loob, pwede ring tumira sa labas, no? Pero itong si Juan Gomez de Leaño, kakaiba to. Okay? Sabihin mo ng mas maliit do sa dalawa, kasi mga big guard kasi yung si Newsome at saka si Thompson eh. Okay? Pero si Juan Gomez de Leaño, may capability na maging umiscore ng malaki at his height na medyo mas maliit ng konti sa dalawa. Okay? Tapos ang body build na malaki. No? Physically ibang-iba na ang ang magiging tingin mo do sa ikukumpara mo si Juan do sa dalawa. Okay? Tapos para siyang stocky, siksik ang katawan nito. So at sa point guard pa lang marunong na makipagbanggaan. So bardagula na at point guard pa lang, sa point guard position pa lang action na. Okay? So yan ang kailangan natin, yung mandirigma sa point guard position. Okay? Hindi lang marunong mag-set up, no, ng play, marunong ding umiscore sa kanyang sarili. Okay? Hindi naman yung points guard na swapang na hindi na namamasa. Points guard ang tawag, hindi point guard, no? Ito kasi marunong umiscore ng malaki, marunong ding mamasa sa open guy, sa open teammate niya. Yun ang maganda. Okay? So maglaki ang mapapakinabang natin dito kay Juan Gomez de Leaño. Hindi ko rin naman sinasabi na hindi rin marunong mamasa etong si Chris Newsome at saka si Scottie Thompson. Scottie Thompson magaling din sa assist yan, ano? Okay? Pero kasi iba pa rin ang Juan Gomez de Leaño. So iba-iba pa rin niya. May assist din to, pero iba rin naman may ibang dimension ng kanyang laro. Okay? Si Juan Gomez de Leaño, hindi nyo maaasahan sa rebound yan. Okay? Sa lang yan. Kasi nga point guard scoring. Ano? So makakakuha na rebound niya, pero maliit-liit lang ang amount. Ano? Iasa nyo na yan sa iba, sa bigs or kay Scottie Thompson kung gusto nyo. Okay? Yan. Yan ang pinagkaiba ni Juan Gomez de Leaño na magiging bagong dimension or magiging bagong mukha ng opensa at depensa ng Gilas Pilipinas. Okay? Kaya naman siya isinali ito sa 18-man pool, mga kababayan, ng Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Okay? So yan po ang ating masasabi. Opinion, mga kababayan, dito sa current and latest lineup ng Gilas Pilipinas at sa bagong dagdag sa pagkaragdag ni Juan Gomez de Leaño bilang kasapi nitong Gilas Pilipinas men's basketball team. Alright? So hanggang dito na lang muna, mga kababayan, ang ating opinion vlog. At patuloy po ninyong tutukan ang ating YouTube channel para sa mga updates at mga impormasyong mapapakinabangan ninyo tungkol sa sports, mga kababayan. Talking Toshi Sports, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa mga bagong pasok. At like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page na Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa inyong subaybay, mga kababayan, at magandang araw sa inyong lahat.